China mga sangkay, nagbanta na po sa Pilipinas, nakaraan lamang. Subalit ang bad news po para sa kanila, may mainit din pong sagot ang Pilipinas laban po sa kanilang pagbabanta. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Lahat po ng mga solid sangkay. Lahat po ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating channel. So sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood naman sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ito na nga mga sangkay, ito na ang mainit na pag-uusapan po natin ngayon. Pilipinas, sumagot na po sa banta ng China na tila baga naghahamon na po ng digmaan. Ito po yung sagot ng Pilipinas mga sangkay. Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro, nako malupit ang taong to mga sangkay, bumuelta sa pahayag ng China na wag umano maghanap ng gulo. Tinatakot po kasi ang Pilipinas eh. Ito yung sagot mga sangkay. Bumuelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa patutsada ng China na huwag tayong maghanap ng gulo kaugnay ng issue sa Scarborough Shoal. Kaya na. Mainit-init mga sangkay. Git ni Gibo, hindi pwedeng wala lang tayong kibo dahil baka pati Benham Rice sakupin din ng China. Correct. Yun ang punto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble. Hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Ang ganda ng sinabi, no? Hindi tayo lumilikha ng gulo. Dahil hindi naman tayo ang nananakop. 'Di ba? China naman, mga sangkay, kita mo yung ginagawa nila? Lalagyan po nila minsan hindi pala minsan, madalas po hinaharang po yung mga Coast Guard natin na dumadaan. Ano ba? Ito, kagaya po nitong latest, naglagay po sila ng floating barrier para po hindi papasukin yung mga mangingisda. Ang bihira, ano ba naman yan? Well, let's go. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Talagang hindi nila maiintindihan yan dahil nga nambubuli po sila. 'Di ba? Mga sangkay, yun naman po yung kanilang gawain talaga eh. Ewan ko ba mga sangkay, okay naman po sana yung takbo ng ekonomiya nila. Pero bakit gusto pa po nilang sakupin yung iba pang mga lugar na kung saan alam po ng buong mundo na hindi naman po talaga sa kanila? Ang propaganda nila na ginagamit eh. Yan ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon na huwag daw maghanap ng gulo ang Pilipinas kaugnay ng issue sa Scarborough Shoal. Sinabi yan ng kalihim sa Senado, tiyempo sa pagdinig ng 229 billion pesos na proposed budget ng Department of National Defense sa 2024. Sa pagdinig, idiniin ni Teodoro na hindi pwedeng baliwalain ang ginagawa ng China. Yan na. Parinigan na po ito ng parinigan mga sangkay. Sa past administration, hindi po natin narinig ito mga sangkay. Ewan ko anong mayroon nun. Medyo peaceful ang nangyayari mga sangkay. But right now, mukhang iba po yung takbo, no? Talagang pumapalag po ang Pilipinas sa ginagawa ngayon ng China at mukhang ayaw po nila kasi pagdating po sa friendship, parang hindi naman po talaga totoong kaibigan sila. Dahil nga po kung totoo silang kaibigan, may respeto po sila sa teritoryo natin, di ba? Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Yan, no? Nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. Ayan. So sila po nangunguna. Kayo nangunguna eh. Kayo pala nangunguna eh. Kayo mga Chinese yung nangunguna. Hindi tinanggal. Di ngayon, napahiya ka eh. Sila po ang maharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Yun. Hindi raw pwedeng wala tayong gawing aksyon. Correct. Hindi
Hindi pwedeng wala tayong gagawin dahil abusuhin tayo ng mga lokong yan. Lalo't may karapatan tayo sa Scarborough Shoal. Kapag pinabayaan ng China, baka sakupin na rin daw pati ang Benham Rice na nasa silangan ng Pilipinas. Correct. Nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari. Talagang mga sangkay, kapag hindi natin pinatatag ang ating kumbaga, depensa o yung militar, mga sangkay, yung pwersa natin, baka sa susunod, sa ibang part naman ng ating teritoryo, yung kanilang pagbuntungan, mga sangkay, di ba? Kaya ngayon pa lang, dyan pa lang sa West Philippine Sea, tama po yung ginagawa ng Pilipinas na palagan itong ginagawa ng China dahil hindi po talaga maganda. Pag naunahan tayo, Sa gitna ng usapin sa teritoryo, ipinasok ni Senador Robin Hood Padilla ang pagsusulong sa mandatory ROTC. Yan ang maganda, mga sangkay. Magkaroon na po ng mandatory ROTC. Bakit? Marami sa mga Pilipino bad trip sa China. Pero ayaw mag-training, di ba, ng militar. So ngayon, mga sangkay, kung gusto po talaga natin na labanan ng China o ipaglaban ng ating bansa, ano po natin, mandatory na natin tong ROTC. Yung South Korea nga, di ba? Kahit yung mga artista, yung mga sikat na mga aktor nila, sikat na mga singer. Ano ang nangyayari? Dumadaan po sa mandatory military training. Hindi po ROTC. ROTC, wala pa, mahinang level yan. Pero yung sa South Korea, dadaan po talaga sila. Ewan ko ilang taon ba? 2 taon or basta mga sangkay. Dadaan po sila. Iiwanan muna nila yung kanilang pagiging artista o pagiging isang singer para lamang po sa mandatory military training. Ganun po katindi. Pero dito sa Pilipinas, sa mga sangkay, ROTC pa lang eh. Ayaw ko. Mas gusto pa mag-TikTok, di ba? Hindi pwede magkaroon ng ROTC. Dahil labag yan sa karapatang pangtao. Yan po yung sinisigaw ng iba. Di ba? Pero laban na laban sa China. Paano ka lalaban sa China kung wala kang alam sa pakikipagdigma? Di ba? Hindi pwedeng gano'n yun. Ito raw ay para makatulong sa paghahanda ng DND sakaling lumala ang tensyon sa pagitan natin at ng China. Yan. Sabi naman ni Teodoro, pwedeng gawing mandatory military training na lang. Ayun. Yan. Palapakan natin yan. Instead na ROTC, military training na po. Para po talagang totoo na. Para mapili rin nila ang pwedeng sumali sa armed force. Sa inyo na po nang gagaling, kailangan na natin maghanda. Kaya po sana maging senyalis na po ito para ang buong Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC. Ayan, palapakan natin yan. Tama yun. Sana hindi lang mandatory ROTC, kundi military training na po, kagaya ng sinabi ni Defense Secretary Chodoro. Para po talagang dikdikan na po sa South Korea nga, mga sangkay. Akala mo, babakla-bakla lang yung mga tao doon. Kumbaga, lalambot-lambot. Pero mga sangkay, hindi po. Pumapalag po sila. Kasi bakit mga sangkay? Andyan po yung North Korea na nag-aabang. Kaya ang kanilang ginagawa ngayon pa lang, puspusan na ang ating training. Magano na tayo. Bakit? Baka lusubin tayo ng North Korea, at least ready tayo. Dito sa ating bansa, napakalaki po ng China, tapos ang malakas lang po sa atin, bibig di ba? Bibig lang yung ating puhunan, mga sangkay. Ano tayo, mga sangkay? Yung lalo na po yung mga nagrarally dyan. Mag-aral po kayo o magkaroon kayo ng military training para mapatunayan na talagang palaban kayo sa China. Diba? Tuloy natin. Mandatory military training. Yan din po talaga ang lagi kong sinasabi, yung disiplina. Kailangan natin makuha yung disiplina. hindi lang po para sa reserve force ang ROTC. Ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force.
Sa ngayon, binabalanse pa rin daw ng ating gobyerno ang pagresolba sa issue. Kailangan pa rin daw kasi itong idaan sa diplomasya. Hindi po idadaan sa persahan ng bakbakan mga sangkay, lakas sa lakas. Idadaan pa rin sa diplomasya, pakikipag-usap pa rin po. Wala naman po talagang ibang pamamaraan mga sangkay. Alam nga naman makipagbakbakan tayo. Wala nga tayo mga pandigma na, nako mga sangkay. Aminin na po natin ang totoo. Wala pa po tayo noon. Nagpapalakas pa lamang po yung ating militar. Nung panahon ni Pangulong Marcos, malakas po yung militar natin eh. Ano ang nangyari? Ay nako, mahirap na lamang po magsalita. Pero dapang-dapa po ngayon ang ating militar. Binangon lamang po yan nung panahon ni PRRD. At ngayon ni PBBM, pinagpapatuloy mga sangkay ang pag-i-enhance sa lahat ng mga kagamitan. Pero pag sinabing digmaan laban sa China, nako, tagilid po tayo dyan. Kaya wala pong ibang solusyon talaga. Diplomasya pa rin, pakikipag-usap. Sa kabila po ng wala sa ayos na ginagawa nitong mga Chinese. Mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Ngunit merong mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palagpasin. Correct. Kaya, ayun, mga sangay, klaro po. Hindi po pwedeng palagpasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak at mga apo, bakit hindi tayo tumindig? Ayun, tama po yun. Palakpakan mo natin yan, mga sangkay. O, diba? Kung papayagan lamang po ang China na ganyan ang kanilang gagawin, aabusuhin tayo ng mga yan. Mga par, diba? Agad na lumusot sa Senate Finance Committee ang budget proposal ng DND. Sa isang executive session naman, idinetalye ng komite kung magkano ang pondong idadagdag para sa AFP modernization, intelligence at confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline. So, ayan, mga sangkay, ano po ang inyong opinion sa buwelta ng ating National Defense Secretary na si Teodoro Gibo? Tingin nyo ba, tama po yung kanyang banat sa China na hindi po pwedeng palampasin ang kanilang ginawa? Just comment down below. At ngayon, mga sangkay, bago po tayo mag-iwalay, guys, pag-subscribe po muna itong isa kong YouTube channel sa YouTube, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Jinjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.